hindi yan makilala. Wag daw tayong, kung maghihirap ka, wag daw tayong mangungupit, maging magnanakaw, o kaya evildoer, busybody in another business, o mapanghimasok. Kapag sinabi, kaya ka nakulong dahil slander, kaya ka na kasuhan dahil pakialamera ka, kaya ka na Kristiyano, makakasuhan ka na pakialamera, Kristiyano, makakasuhan ka na magnanakaw, Kristiyano, makakasuhan ka na mamamatay tao ka. Maghirap man daw tayo, kailangan hindi related doon sa pagiging, sabihin natin, maghirap man tayo, related doon sa pagiging Kristiyano natin. Maghirap man tayo, dumanas man tayo ng mga pangungutya, kailangan sa pagiging Kristiyano natin. Hindi yung sa secular na pamumuhay natin. May pa-Bible study ka pa tuwing araw ng Martes. Pero ganyan pa rin naman ang ugali mo. Pero hindi dapat po ganon ang makikita sa atin. Yung hindi tayo makompromise, hindi tayo magkaroon ng ibang pakikipag-ugnayan sa mundo ang kinagagalawan natin. At the same time tayo ay Kristiyanong sinasabing naturingan. Bear well, dalhin po daw natin ng maayos, bear well the persecution for the sake of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Nakikita ba? Nababasa naman Maliit kasi ang ng type. Glorify God in your suffering for the name of Jesus. Acts 5:40-41. And they took his advice. After calling the apostles in, they flogged them and ordered them to speak no more in the name of Jesus, and then released them. So they went on their way from the presence of the council, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for his name. Masyadong maliit. Yung pong mga apostles na yan, sila pa yung mga nilatigo, ikinulong, at pagkatapos pinalaya. Kundi lamang kay Gamaliel, na naging estudyante ni Pablo, na bahaginan ang mga apostoles na yan, isinabi na magpakatatag pa rin kayo. Dahil ang isang sinusundan ninyo, namatay at nabuhay. Yung mga ibang gumawa at bumuo ng grupo, nang mamatay sila, nagkawala na ang mga kanilang pinangahawakang miyembro. Pero tayo, namatay si Jesus, nabuhay siya, muli, nandito pa rin tayo. Ito ang sa tunay na sa Diyos. Kung sa tao lamang ang magiging paninindigan natin at pananampalataya natin, maaari na tayong magkawatak-watak. Yan ang sinasabi ni Gamaliel. Kaya nung sila ay nakulong, nalatigo, nang sila ay makalaya, naging masaya pa ang mga apostles. Kasama po niyan si Peter. Tingnan po ninyo yan sa chapter 5 ng Acts. When you suffer for being a Christian, you further identify in His suffering. Ang hirap na dinanas na ating Panginoong Jesucristo, nagbuhat siya ng krus, pinako siya sa krus, dala-dala niya yon, nilakad niya. Within 18 hours, walang tulog yan, hinagupit yan, pinahirapan niya ng mga Romano, at pagdating ng umaga, may sentensya na, ayun na, pako na sa krus, crucifixion na. Illegal po ang nangyari sa ating Panginoon, mistrial, wala pa sa 24 hours, kailangan kasi, ang nangyari sa Panginoon natin, may mga tunay na saksi at umaga sa Sanhedrin, kailangan mayroong mga matataas na priest, may mga high priest na maaaring maglitis sa ating Panginoong Jesucristo. Nilitis ang ating Panginoong Jesucristo gabi, madaling araw. Pagdating ng umaga, bago mag alas 3, bumaba na ang hatol, kamatayan, pagpako sa krus. Napaka-mistrial nun. Kaya ba natin gawin yun? Tayo ba, magagawa ba na, makakaano ba tayo na humarap sa ganoong sitwasyon? Maaari po. When you suffer for being a Christian, you further identify with Jesus in His suffering. Hindi yung suffer na sinasabi ni Pablo na bilang magnanakaw, bilang mamamatay tao, bilang mga ngalunya o kung anuman, at bakit ka nakulong? Kristiyano ka, may kabit. Kristiyano ka, may nag-upit. Hindi ganoon ang sinasabi ni Peter dito, kundi Kristiyano ka, maghirap ka man, maalis pusta ka man, nandoon pa rin. Ano ang paghihirap na kailangan madala natin? Kundi yung daladala nating pananampalataya na hindi pwedeng makompromise. Hindi tayo pwedeng madala sa hindi ayon sa
tawag ng kalikasan ng mundo. Don't be ashamed in suffering for the Lord. Hindi tayo makasama sa magagandang kukuti-kutitap. Hindi tayo makasama sa itumpukan ng inuman. Hindi tayo makapasok doon sa may one night, 3 hours short time. Hindi tayo makasama sa mga beer house. But instead, it is to be counted as blessing. Glorify God on your behalf. Paano nag-glorify ang Diyos? Pag may dala ka bang Biblia, minsan nagaan yung tupa, pero lobo ang nasa loob. Glorify God on our behalf in our testimony. Sa ating pagsasalita, sa ating kilos, sa ating gawa, sa ating sitwasyon. Kung dumarating man yung mga ganyang problema, dumarating man na meron tayong mga paghihirap, maging matatag. Huwag panghinaan. Huwag tayong kakitaan na hindi ko kaya. Baka mamaya bumigay ako. Lumayo ako sa church dahil sa problema dumarating sa akin. The word Christian is only used 3 times in the Bible. Acts 11:26, 26, and 28. It may have been used as an insult by unbelievers at that time. Kapag napahiya mo sila pa ang naiinsulto. Hindi ko maisama to sa hindi magandang lakaran. God takes your sin seriously. Alam niyo po, itong verse 18 to 19, dahil nga sa persecution na inaabot, sa paghihirap na inaabot ng mga Kristiyano, ng mga early Christians, ang sabi rito, for it is time for judgment to begin with the household of God. Nagsisimula na po ang paghuhukom, ang paghahatol. Sayan po natin sa Tagalog. 1 Peter 17:18. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y nagsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kinahihinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Ang hirap ng dinadanas ng mga Kristiyano, no? Yung tinatawag sila yung mga early Christian persecuted. Halos gusto na nga nila kanina nga doon sa clips pa lang yun. What more kung totoong nangyari, kung totoong nakita nga natin na ganyan talaga ang nangyari na pinakain sa leon, pinako sa krus, nilati ko. Peter was crucified upside down. Dahil ang sabi nga niya, hindi ako karapat-dapat na matulad kay Jesucristo na ipako lamang ng nakataas ang ulo. Pako niyo akong pabaligtad. That is, but Paul was decapitated, pinugutan ng ulo. Pero mas maganda kasi ang isang mataas ang nasyon, yung kanyang pagkatao, ang kasarian niya at mayaman siya, hindi siya pinapako sa krus, siya ay pinupugutan ng ulo. Paul is in a high society. Mataas ang katungkulan ni Paul sa sosyedad. Alta sosyedad si Paul. And Peter is a Jews. Kaya ganoon na lamang ang parusa kay Pedro ay ang pako sa krus. Sabi, kung ang mga anak ng Diyos ay hindi maligtas, paano pa kaya ang mga hindi naniniwala kay Jesus? Napakahirap lalo sa mahal natin sa buhay na hindi natin maibabahagi, hindi natin maipapakilala. Kailangan maipakilala natin si Jesus. Kailangan maidala natin sila sa gawain. O kung hindi man madala sa gawain, maibahagi natin yung tiyak na kaligtasan, yung tiyak na kapahamakan kapag sila ay namatay at napunta sa impyerno. Hindi wala nang pagsisisi yun. Hindi wala nang balikan yun. That is why God will judge His house first. Sa atin sisimulan. Then He will turn His eyes to the unbeliever to visit His judgments upon them. Kaya nga, ang isang mananampalataya, kapag siya ay namatay, kumanggap na siya sa ating Panginoong Jesucristo, wala nang judgment doon. Tandaan natin yun. Hindi na judgment yun. Ililipat ka na muli sa iyong sa iyong pagkamatay, dadalhin ka na sa isang pagkabuhay. And then that time, magkakaroon na naman ng panibago. Yun yung tinatawag na white throne judgment. After na ikaw ay manampalataya at kumilala sa ating Panginoong Jesucristo, nandoon yung bilang na kung ano ba ang ginawa mo nang ikaw ay kumilala kay Jesus. As a Christian, you acknowledge that sin is evil and that God can have nothing to do with it.
Tanging ang tayo lamang ang makakaiwas sa kasalanan. Andiyan na yan. Ang Diyos ay huhusgan na lang kung ang ginawa natin ay mali o hindi. Ang sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from us. Kailangan mag-resist tayo. Ang Diyos titingin na lang siya kung ang ginawa ba natin ay mabuti o masama. Wala na siyang gagawin yan. Siya na lang ang maghuhusga sa atin. If God is going to judge the Christian, kung huhusgahan niya tayong mga mananampalataya o tayong mga naniniwala kay Jesus, how much more will the judgment of the unbeliever? Ang judgment sa unbeliever, kapag hindi mo tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, kasi napaka-simpleng na sa kanila, sabihin, tinanggap. Ano ba yan? Ano bang klaseng gagawing pagtanggap? Masyadong palasak o masyadong common words ang pagtanggap. Ano ba ang tinatanggap kay Jesucristo? Ano ba ang kinikilala sa Kanya? Ano ba ang tunay na dala ng ating Panginoon? Tinatanggap natin yung Kanyang ibinibigay na kaligtasan na para sa lahat ito ay libre, walang bayad. Ano ba ang kinikilala kay Jesus? Kundi yung siya ang Panginoon at magliligtas ng sarili kong buhay. Sariling kalooban na kapag ako ay namatay at kapag kinilala ko siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, doon papasok ang pagtanggap. Doon papasok ang judgment. Dahil sinabi nga, once na tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, noon lang siya pinako. 2,000 years ago, pinako na ang ating Panginoon sa Kristo. But when you accepted Jesus Christ today, ngayon lang ipinako si Jesus sa buhay mo. Ngayon lang siya namatay sa krus para sa iyo. Hindi natin pwedeng kunin yung confinement ng panahon dahil Diyos yan. Walang limit ang panahon na yon. Although 2,000 years ago na nangyari, lumipas, but when you accepted Jesus Christ today, at this moment, at nagdesisyon ka na kailangan ko pala si Jesus, kailangan ko pala na siya ang magliligtas sa puso na buhay ko kapag ako'y namatay, this is the time, the moment, na ngayon lang siya napako sa buhay ko.